Ngayong araw Mayo 2 ay nagtungo sa Ombudsman si Senator Amy Marcos upang maghain ng kaso laban sa matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot de umano sa pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narito ang short video. Ilan ba yun sa iyo? Technical capabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyan imbestigahan at patawan ng parusa kung kinakailangan itong mga opisyal na ito. Ma'am, to be specific, anong kaso at sino-sino po yung mga personalidad? Nandito, ibibigay ko na lang sa inyo. Sa ibang balita naman mga kababayan, malayo-layo pa naman ang taong 2028. Pero ngayon pa lang ay tila kaliwat kanan na kaso na ang kinakaharap nitong si General Torre. Haharap ngayong araw si CIDG Director Police Major General Nick Torres sa korte sa Makati para dumepensa kung bakit no-show siya sa preliminary investigation ng kinakaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod ito ng hindi pagsipot sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong April 28 para magpaliwanag sa reklamo ng isang babaeng negosyante. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala kasing natanggap na saman si Torre na sinisilip ang posibilidad ng pananabotahe laban sa kanya. Nag-ugat ito sa angal ng isang Rochelle Calle hinggil sa pag-detain umano sa kanya ng CIDG sa loob ng 6 na araw gamit lamang ang photocopy na red notice mula sa Interpol bilang basehan. Bagamat nagpahayag ng handang sagutin ang mga alegasyon, iimbestigahan umano ng CIDG Chief kung sinadya bang ma-delay o itago ang pagpapadala ng sabina na April 21 pa dapat natanggap ng kanyang kampo. Titingnan din ni Torre kung may lapses o simpleng pagkukulang lang ba sa furnish ng kopya ng naturang sabina.